Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga tauhan ng China Coast Guard inatake ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sundalo sugatan. Sa impeachment trial day 7, subpoena sa financial records ni VP Sara, pinagbigyan ng impeachment court. Higit 10 piso kada litrong dagdag presyo sa produktong petrolyo, epektibo ngayong linggo. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nauwi sa sakitan ng komprontasyon sa pagitan ng mga tauhan ng China Coast Guard o CCG at Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea matapos tangkaing lapitan ng isang CCG rigid hull inflatable boat ang BRP Sierra Madre noong Hulyo 20. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, dalawang AFP rubber boat ang pumagitna upang paalisin ang naturang sasakyang pandagat ng CCG. Gayunman, hinampas umano ng kahoy na baton ng mga tauhan ng CCG ang isang miyembro ng Philippine Navy na nagdulot ng malubhang injuries sa ulo. Nasira rin ang isa sa mga AFP rubber boat. Kinundina ng AFP at ng National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente na kanilang inilarawan bilang isang mapanganib na paglala ng tensyon sa WPS. Samantala, inihayag ng Department of Foreign Affairs o DFA na maghahain ito ng diplomatic protest kaugnay ng insidente. Sa kabilang banda, inakusahan ng China ang gobyerno ng Pilipinas ng pagpapakalat ng umano'y maling propaganda. Kalakip ng video na inilabas ng Chinese Embassy, iginiit ng Beijing na ang mga tauhan ng Philippine Navy ang unang nang provoke na umano'y naging dahilan upang humantong sa marahas na komprontasyon ang magkabilang panig. Naging tampok sa ikapitong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mainit na palitan ng pananaw sa pagitan ng ilang senator judges at ng prosecution panel kaugnay ng kahilingan na ipasabpina ang kanyang bank, tax at AMLAC records. Ipinunto ni Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senator judges ang tungkol sa due process at kung sapat ang batayan upang hilingin ang mga sensitibong financial records. Iginiit naman ng prosecution na mahalaga ang mga dokumentong ito sa pagbusisi sa mga aligasyong nakasaad sa impeachment complaint. Sa huli, pinabura ng Senate Impeachment Court ang karamihan sa mga kahilingan ng prosecution at pinayagan ang pagpapalabas ng subpoena para sa ilang financial records ni Duterte at ng kanyang asawa. Naasahang magiging mahalagang bahagi ng mga susunod na pagdinig ang mga dokumentong ito habang nagpapatuloy ang paglilitis. Maaga pa lamang nitong Lunes ay pumila na ang maraming motorista sa iba't ibang gasolinahan upang makapagpakarga bago ipatupad ang big-time oil price hike ngayong Martes, Hulyo 21. Ilang mga gasolinahan din ang naiulat na naubusan na ng stock, bunsod ng panic buying ng mga motorista. Ayon sa Department of Energy o DOE, nasa 10 pesos and 68 centavos kada litro ang itinaas ng diesel ngayong linggo, 11 pesos and 77 centavos ang kerosene, at 3 pesos and 65 centavos naman ng gasolina. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang pagtaas ay dulot pa rin ng patuloy na paglala ng sitwasyon sa Middle East. Dahil sa inaasahang mabigat na epekto nito sa mga motorista at transport sector, nakipag-ugnayan ng DOE sa mga oil company upang pag-aralan kung maaaring gawing staggered o paunti-unti ang pagpapatupad ng taas presyo, tulad ng ginawa ng ilang kumpanya noong unang sumiklab ang tensyon sa rehiyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.